Ayun mga paps, mayroon na naman tayong mga question na na-receive na related sa automatic. So masaya no na sumasagot tayo ng mga question na related sa automatic na siguro baka yung iba nahihiya lang itanong sa iba. So sa akin na lang tinatanong ano. At ito naman ako willing to share naman ako yung mga experience ko sa pag-drive ng automatic. Siguro I have more than 400,000 kilometers or sige 300,000 kilometers experience driving automatic, owning ang automatic. So siguro naman hindi naman joke yung ano ko no, yung experience ko no. Ito hindi naman tayo expert pero ako willing ako mag-share ng mga knowledge ko no na related sa automatic. At ito yung isang question natin ano, actually maraming question to. Sagutin natin isa-isa. Automatic transmission. Ayan. Saan ba dapat ang shifter? Park o neutral before start? Nako, parang ano yata to, no? Nirelate niya sa manual yung ano, yung nagturo sa kanya, no? Nirelate yata sa manual transmission yung automatic. Pero ito, pag mag-start kayo ng automatic at kung magpapatay kayo ng automatic, dapat nasa park yan. So, hindi safe na ilagay nyo sa neutral pag i-start ninyo. Okay? Although, ito pwedeng i-start ang automatic kahit nasa neutral yan or nasa park. Pero kung mag-i-start lang tayo ng automatic, dapat yan ay nasa park. Kasi dyan din naman natin siya pinatay. Kailangan nasa park din. Okay? So, hindi ideal na mag-neutral pa tayo. Okay? So, pag mag-start tayo ng automatic, ilagay lang natin sa park o nakalagay naman yan sa park, then tsaka natin i-start. Parang struggle yata yung isususi mo muna, apakan mo yung preno, lagay mo sa neutral, tsaka mo i-start. Hindi yun kailangan mga paps. Kumbaga, ano mo lang, pwedeng apakan mo lang yung preno, then start mo dire-diretso kahit nasa park yan. Okay na okay lang yan. Okay? Then yun, next question natin. Sa paahon sa Baguio, saan po ba ilagay ang gear? Pwede sa drive lang or kung pa ba kailangan ba drive lang? Okay. Kung malakas naman yung makina ng inyong sasakyan, okay? So sa mga paahon sa Baguio, kahit i-stay nyo lang sa drive yan, okay na okay yan. Lalo yung mga diesel na malalaki yung makina, walang problema, i-stay nyo lang sa drive yan. Pero sa mga medyo may kaliitan ng makina, like yung mga 1.3, then loaded pa kayo, I highly recommend sa mga sobrang ahon na kalsada, mag low gear kayo or kung may manual mode kayo, mag manual mode kayo para yung ahon ng sasakyan ninyo ay mas smoother or mas malakas yung ahon. Okay? Now, ito, malaki o maliit yung makina ninyo, diesel man yan, sa mga pababang kalsada, lalo na kung loaded din kayo, I highly recommend na i-low gear ninyo para hindi masyadong gamit yung preno ninyo. Especially kung mahaba yung pababa, mas maganda rin na may katulong din tayo na may preno. Kumbaga, yun yung makina natin at yung transmission natin. Okay? So, kumbaga, sa paakyat, walang problema kahit naka-stay tayo sa drive. Pero sa mga pababang kalsada, lalo na kung loaded tayo, I highly recommend na mag-manual mode tayo or mag-low gear tayo para mas control natin, hindi tayo mag-overshoot, diba? At ito, reminders ko lang, huwag kayong mag-neutral. Okay? Sa pababang kalsada, huwag mag-neutral. Stay lang sa drive or i-low gear ninyo. Then next question. From drive, pwede bang mag-shift ng gear moving to D1 for uphill? Ayan. Okay. Wala namang problema na mag-shift tayo ng gear habang umaandar. Make sure lang na yung speed ng sasakyan natin ay match dun sa speed ng low gear na ipapasok natin. So, halimbawa yan, D1. I'm not too sure kung anong D1 niya, no? Pero siguro probably yung D1 niya is yung low gear niya o yung first gear. So, bago mo i-ship yan dyan, kung yan man yung pinakamababang gear niya, I highly recommend na at least mga not more than 20 kph yung takbo mo. Para maiwasan na ninyo yung biglang yung sudden engine brake. Okay? Kumbaga, as much as possible kasi, pag tayo ay nagkokotse, kailangan smooth lang yung mga transition. Not necessary naman na parang biglaan. Kasi alam naman natin, pag masyadong biglaan ang lahat, may tendency masira. Pero kung smooth na smooth lang yung mga transition, wala masyadong magiging problema. Okay? Yan, then yun. Next question tayo. Okay lang ba in-neutral, then handbrake, stoplight kung less than 2 minutes? Wala namang problema.
Kung kailangan magpahinga ng paa ninyo, yun, i-neutral nyo lang and handbrake sa mga stoplight. Pero ito nga, wag naman yung paulit-ulit, no? Kumbaga, mag-set na lang kayo ng ng rules. Kasi ako personally, ang rules ko is pag alam ko mga more than a minute yung stoplight, like 2 minutes, 3 minutes, yun, nag-ano talaga ako, neutral then handbrake para makapagpahinga naman yung paa ko. Syempre, mas importante pa rin ang comfort ng driver kaysa sa kotse. So kung komportable kayo, nakapagpahinga yung paa ninyo, syempre mas makakapag-drive kayo ng maayos, mas safe yung driving ninyo. Kaysa naman doon sa sinusunod niyo masyado yung rules na nasa drive din apak sa preno, ang tendency nun kung pagod na pagod naman yung paa ninyo, paano kayo magiging smooth driver niyan? O paano kayo magiging safe? Then yun, next question, okay lang ba kada hinto neutral? No. Hindi yan recommended mga paps, no, yung kada hinto neutral. Kasi eventually magagasta rin yung ninyo, yung shifter ninyo. Baka eventually hindi magtagal yung shifter bushing ninyo. So ang tendency, baka may mga pagkakataon diyan na hindi nyo ma-shift na yung inyong sasakyan. So bawa nasa park siya, hindi nyo matanggal. Or nasa neutral siya, hindi nyo na siya matanggal. Kasi nga, nasira na yung inyong shifter kakalikot ninyo. So, set a rules na lang, no? Yung nga, yung nasabi ko kanina, no? Like for example sa akin, kung sa tingin ko more than 2 minutes yung stoplight o 1 minute yung stoplight, I select to put on neutral and handbrake. Okay, pero yung paulit-ulit, I don't recommend it. Okay? Then yun. Last question tayo, no? Need pa ba idaan sa neutral from park to drive or diretso drive then baba handbrake? Okay. Siguro no, sa paabante ng automatic not necessary na kailangan yung idaan pa sa neutral o huminto kayo sa neutral. From park, idiretso na kagad din sa drive. Okay lang yun. Wala namang problema doon. Siguro nagkakaroon lang ng konting doon sa pag magpa-park kayo. Ayan. So, ang suggestion ko sa inyo, kung pantay naman na kalsada from drive going to park, kung pantay naman yung kalsada, hindi naman siya pababa, hindi naman siya paakyat, naka-park kayo sa isang pantay, okay lang yan, direction nyo lang, walang problema doon. Pero, kung yung inyong pinaradahan ay may mga pagkakataon na parang medyo pababa or paakyat, yun, I suggest idaan nyo muna sa neutral. Then, i-handbrake ninyo, pag sure na yung handbrake na ninyo yung nakakapit, tsaka nyo isa ilagay sa park. So, ang ang idea kasi doon, para ma-avoid ninyo yung pagtigas ng shifter pag dinidisengage sa park. Yan, kasi yung iba tumitigas, yung iba naman lumalagotok. So to avoid yung dalawang scenario na yun, natin, maganda i-shift natin siya sa neutral muna, then tsaka natin engage yung handbrake, then tsaka natin ilagay sa park. Okay? So yan na yung pinaka So yun, sana nakakuha kayo ng mga magandang insight regarding sa automatic. Hindi naman mahirap mag-drive ng automatic. May mga certain rules, yes. Pero once naman na-incorporate nyo na yan sa inyong sarili, madaling-madali na yan. Ito naman ay mga rules lang naman na para lang mas maging smooth yung driving pa ninyo as a driver ng automatic. Hindi mahirap mag-drive ng automatic, pero better din na alam din natin yung mga safety, alam din natin kung paano siya alagaan para mas magtagal. Kasi mahal din magpagawa ng automatic. So, yan. So, yan mga paps, no? Salamat sa mga nagtanong. Salamat sa mga comment, mga nag-like. I highly appreciate it. Pasensya na kayo kung yung mga ibang tanong ay hindi ko masagot. Pero, who knows, baka gawan ko ng video yan. So, abang-abangan ninyo yung mga video. So, yun mga paps, no? Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.